morning, Kuya. Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! Oy, Friday, last day of the week. Nakauwi na raw, Jeko. Nakauwi na? Oo. Nakauwi na ako. Ang tanong, nasaan ang pera? Oo nga eh. Yung pinambayad sa convoy. Ewan ko nga eh. Hanggang ngayon, nawawala. Pambayad sa debt rate. Hanapin natin Hanapin na yung lang pera natin niya. mamaya. Oo. Finders keepers ba? Sa SBRT. Oo nga. Oo. Buhay pa Pauwi kaya na yan. yun? Pauwi na yan. Pauwi. Uuwi na yun Buhay. kasi wala nang kaso. Eh kung hindi, mali ba? Eh, si Jun Losada buhay pa eh. So, pag-asa pa yan. Hanapin natin yung nawawalang pera niyan. Pero before anything else, tulad ng ating nakagawian, ay sisimulan natin ang umaga ng words of wisdom at pagbabasa ng talata sa ating Biblia. Ang ating pong katanungan, kasi I'm sure kayo din may makakilala kayo dyan na mag-asawa na kahit ano pang gawin nila, they go to the doctor, di ba? Eh, lahat sinusunod nila yung mga health na regime na sinasabi ng mga doktor, eh wala pa rin, hindi rin pa rin sila nagkakaanak, diba? So, ang tanong po dyan, ibig sabihin po ba yan ay hindi buo yung pagkababae kung hindi magkakaanak? Diba? So, yan ang ating sasagutin sa pamamagitan po ng banal na kasulatan para po, mula kay Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Hindi totoo yun. Maraming mga hindi nanganganak eh. Pero alam mo ang sabi ni Kristo, basahin natin sa 23 ni Lucas. Ganito ating mababasa sa versikulo 27. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nagiiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Tatapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyang kailanmay hindi nangagdalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpasuso." Sabi ng Panginoong Jesus, darating ang mga araw na sasabihing mapapalad ang mga baog, ang mga hindi nagdalang tao, ang mga dibdib na kailanmay hindi nangagpasuso. So sa panahon ng Panginoong Jesus, hindi na masyadong ang ibig sabihin kasi sa panahong Israel ay pag hindi ka nagkakaanak, para bang hindi ka pinagpapala ng Diyos. Parang ang pagpapala nasusukat sa dami ng anak. Pero pagdating ng panahon ni Kristo, kay may anak ka, kay wala ka, basta Kristiyano ka, wala namang ibig sabihin masama yung hindi ka magkaanak. Ang katunayan nga, maraming mga lingkod ng Diyos ng una, nung magkaanak si Elizabeth at saka si Zacarias, matanda na sila Matagal silang panahong magkasama, hindi sila nagkakaanak. Yun yung nanay at tatay ni Juan Bautista. Matanda na sila nung magkaanak sila. Dahil sa kapangyarihan na lang ng Diyos kaya sila nagkaanak. Pero matagal silang walang anak. Ganun lang naman ang ibig sabihin nun, kapatid. Meron sa Biblia dalawang manggagawa, mangangaral, mag-asawa, si Prisca at saka si Aquila. Wala ka namang mababasang may anak sila Siguro kaya sila nakakalibre ng pangangaral, magkasama silang magkatulong mag-asawa dahil wala silang anak. Walang binanggit na may anak sila Yun ang ibig ko sabihin na hindi ko walang anak masama na ang ibig sabihin. Hindi ganon, kapatid. Meron talagang bagay na kung ating pag-aaralan extra. Hindi lahat ng mag-asawa magkakaanak. Hindi lahat. Merong bahay bata na hindi magkakaanak. Sinabi yan ng ating Panginoong Jesus. Huwag kang mag-alala kung hindi kayo nagkakaanak. At malay nyo, magkaanak kayo. Si Juan Bautista yung tatay niya at nanay niya matanda na Meron akong kilala 20 taong nagsama bago nagkaanak Yun.
Pero kung gusto nyo magkaanak, kapatid, mag-juice kayo. Mag-ayuno kayo ng juice ang iinumin nyo. Fruit juice at saka tawag dito, vegetable juice. Meron ako ritong kasama 3 taong mag-asawa, hindi nagkakaanak, pinag-juice ko, nagkaanak. 2 sila, 2 mag-asawa, nagkaanak pareho nung mag-juice. Yung cleansing, minsan ang hindi pagkakaanak, bunga ng ng toxin sa katawan ng babae at lalaki. Kapatid na Daniel, pakibasa mo ito. How do you make semen more potent? Answer, drink a lot of water and eat a lot of fruit. Try to stay away from eating meats and fatty foods. Increasing your intake of fruits and vegetables will help, especially those rich in zinc. Yan po ang sabi, para yung similya ay lalong mas malakas, mas maraming inumin ng tubig at prutas at wag munang kumain ng karne at saka matatabang pagkain. Ay, mas maganda pa yung mag-juicing. Juice fasting ang tawag doon sa medical term. Juice fasting. Huwag kakain ng kahit ano, mag-juice lang. Subukan nyo, 2 linggo, 1 buwan, puro juice. Pakwan juice, orange juice, pineapple juice, mga presko ho lahat yan, no? Yung pipino juice, carrot juice, apple juice, all throughout the day, mga 7 glasses of juices, tapos intervals, merong mga glasses of water, makita nyo, napakagaling yan. Sa lahat ng mga bagay, magaling na panglinis, yung tawag dito, cleansing, body cleanse. I'm sure maraming naliwanagan dyan sa explanation na sinabi ni Brother Eli Soriano. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Magiging bitter ba kayo? Kasi last day na ng last day ng Ampalaya serye. 2 linggo kasi, Doc Bong, ang teleserye namin ay Ampalaya. Yes, lahat ng ginagawa namin, Doc Bong, dito sa Quick Meal, merong Ampalaya na ingredients. Pero puzzled ako kasi Ampalaya plus yung matamis. Oo, kaya tinatawag natin dyan ay bittersweet salad. Kasi Tama ba, last day bittersweet na, salad? bittersweet salad. O, sige, Alam mo, tingnan natin ingredients yan. itong bittersweet salad. Siyempre, kailangan natin yung pinakabidang-bida natin. Ampalaya. And syempre, Yan. mga kasambahay, hindi pwedeng bittersweet. Kung bitter lang, meron din tayong fruits. Meron tayo dito. Pineapple. Oo, may nata de coco. May peach. And syempre, meron tayong cherry. Basta fruit salad. Oo, yung mga Oo, ginagamit salad. ko sa fruit salad. At syempre, lalagyan natin ito ng rock salt. Banggitin ba isa-isa yung laman ng fruit Oo, salad? para alam nila. Baka sakaling gusto nila bilhin isa-isa, no? Para slice na lang ninyo. Okay, paano magawin tong? That's right! Oh, yes! Okay, mga kasabay. Ito ang paggawa ng ating ampalaya. Bittersweet salad. Start! Watch this! Kailangan natin ng bowl sa sabay. At syempre, kailangan ng ampalaya! Oo, at haluin lamang yan ng maigi. At ang susunod ay ilagay na yung salt sa ating ampalaya. Yes, ang haluin ulit ng maigi! And syempre, ayan mga kasangbahay, o diba, mix them well at ilagay na ito sa ating Fruit salad na yan. sa ika nga, may cherry, may nata de coco, At may pineapple. may pineapple pa! At haluin lamang ng maigi, ayan, tapos ilagay sa ating freezer Para sa ref. lumamig! Oh, diba? And there you have it, ang ating bittersweet salad. Frozen. Ang ating guest ngayon umaga, si Doc Bong. Sige. Pakainin mo si Doc Bong. Talagang Mamaya na. Mamaya na, kasi Matigas matigas pa pa eh. ang Wag lang patay salad natin. Akin na lang yan, huwag nyo na kainin. Good morning, Kuya! Good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay! Dapat good na good ang morning nyo dahil nagbabalik si Gikay para sa isa na namang Palengke Price Watch. So ayan na, nagbabalik ako dito sa Blumentritt Market upang alamin natin magkano na nga ba ngayon ang ating mga kitchen supplies. Ayan, kakausapin natin si Kuya Raul. Magkano yung sandok mo ngayon? 60. Ito naman, Kuya, itong ating kaldero. Magkano yung kaldero natin? 180 lang.
o ito mga kasangbahayo. Itong talyasin nila ay nag-ahalaga lamang sa presyong 300 pesos. Pa ito mga kasangbahay, kung sakaling kinakalawang na ang inyong pamprito, bilhin nyo na ito dito sa tindahan ni Kuya Raul dahil nag-ahalaga lamang ito sa presyong 40 pesos lamang. Yan, okay. Makanita ko rin natin. 200. Ito mga kasangbahay, kung kailangan nyo ng palitan ng inyong kutsilyo dahil mapurol na, meron din si Kuya Raul dito na nag-ahalaga naman sa presyo na 50 pesos per piece. Magkano itong chopping board natin, Kuya Raul? 250. Yan, okay. Mga kasangbahay, dahil pinaulakan tayo ni Kuya Raul kung magkano ang kanyang mga kitchen supplies. Siyempre, hindi siya uwi ng luhaan dahil ibigyan natin siya ng tantaranan! Gift back mula sa Good Morning, Kuya! Yes, kay Kuya Raul. Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na kung magkano ang presyo ng bilihin dito sa Blumentritt Market in Manila. At syempre, gusto natin magpasalamat sa buong pamunuan ng itong palengke at sa lahat na rin ng vendors na aking nakasalamuha. Ayan mga kasangbahay, next week, samahan niyo ulit ako dito lang sa Palengke Price Watch with Kikay sa Good Morning, Kuya! Okay mga kasangbahay, ngayon alam niyo na kung magkano ang ating mga kitchen supplies dito sa Blumentritt Market. Ano, Oh, kitchen! Ha? Kitchen! Oy, alam mo, may good news ako ha. Mas mura talaga dito sa Blumentritt Market kung dyan bibili ang ating mga kasangbahay. Oo nga, Kesa kung bibili pa, Dokbong, sa mga malalaking mall at mga grocery. So yan, Oo. Blumentritt Market saka Yes. Agora Market. Oo, dyan yung mga mura. Diyan mahahanap si Kikay. Dyan ako madalas. So, alam nyo na, stop. Agora Queen. Agora Queen. Nakakabili kaya dyan ng patrol? At tingnan natin. Tingnan natin. Tamang-tama yan, Jego. Kailangan natin pasalamatan ang Fatrol. Good morning, Kuya. Would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol. And live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! 5:27 ng umaga, mga tulog, gising-gising na, huling araw na ng linggo. TGIF ngayon. Oo. Kasi sa Monday naman, mga taga Quezon City, walang pasok. Dahil sona. Kasi Haris parang nagulat na naman. Hindi na alam Hindi ka nangyayari sa ma-inform. paligid. Baka Alam mo kung anong sona? ano ang sona? Siyempre, alam niya yan. Of the nation address. Yes! Mali. Hindi yun address. Kaya lahat po ng taga Quezon City, dumaan po sa Zero Wellness Center. Libre po ang bakuna. Hindi, wala. Oy, nako. O, ito, wait. Yun. Ayan, para sa ating sports basic, pumunta muna tayo sa sport na badminton at kilalanin natin ang isa sa mga lady smasher ng St. Benilde na si Alessandra Candelaria. Panoorin natin to. Isa sa outstanding college varsity athlete ng De La Salle College of St. Benilde ay ang NCAA Season 91 Most Valuable Player ng Women's Badminton na si Alessandra Candelaria. Hindi ko pinapabayaan yung studies ko kasi once na hindi ko makuha yung grade, kasi we have maintaining grade, hindi ako makakapaglaro. Dapat talaga i-balance ko yung studies and yung training ko. First things first. As a student, mas sipag. As in, ako wala na akong sport nito Pero nalilate ako, siya andun agad sa class, tapos siya pa yung gigising sa akin. Yung gano'n, makikita mo talaga motivated siya to study hard. 10 years old nang unang matutong mag-badminton si Ali at kinakitaan ng potensyal na magiging mahusay na manlalaro. Yung mga cousin ko na athlete from the LSU, they invited me para mag-training. Tapos nagustuhan ko siya. Until tuloy-tuloy na siya hanggang high school ko, scholar, hanggang pagdating ko ng college, nadala ko siya. I can see that she is very adaptable and naiintindihan niya kung ano yung purpose
Although may mga adjustments siya na medyo nahirapan siguro siya during her time. But then again, I see the persistence in her. Kapag may mga pagkakataon, ay naisisingit rin ng outstanding varsity athlete ang kanyang hilig sa mga outdoor activities. Mahilig din ako mag-travel. Like beach, mag-hike, explore new places, museums. Sa kanyang huling taon ay pinamunuan ng Lady Blazers team captain ang Benilde para sa ika-6 na consecutive NCAA title at dahil dito ay kinilala ang kanyang talento ng tanghaling NCAA Season 91 Women's Badminton MVP. Ginawa ko lang yung best ko para sa team. Hindi ko siya ginawa for myself lang, for the team. So, parang sobrang sarap lang sa feeling, masaya kasi hindi ko inisip na ako yung makakakuha. Na-expect ko naman na makuha niya kasi nakikita ko siya sa training niya eh. Masipag siya as in wala siyang reklamo, isang sabi lang ng coach, ginagawa niya. Sobrang proud kami na naging MVP yung friend namin. Winning the MVP for Women's NCAA is, I guess, a bonus for her. Kasi leading the team to another championship is yun yung pinaghandaan namin eh. So, pinaghandaan din niya. And then, hindi din ako na-surprise kasi deserving naman siya to get that. Sa mga gusto mong gawin in life, mga plans, future plans mo after college, I know na magiging successful ka. And always remember, all for one for all. I got you. Good luck. Ali, first of all, I would like to say thank you. Thank you for being part of our team, your time, yung effort mo, for your concern to your teammates and for the team. And I hope in your future plans and whatever career you're going to pursue now, you'll be successful. First of all, si God for giving me such talent, skills. Siyempre sa family ko kasi full support sila since 10 years old pa lang ako until now na naglalaro ako. The school for giving me scholarship. Fourth, my coach sa pag-guide niya sa amin, sa akin especially, and teammates and friends kasi they're always there for me. To other athletes, syempre dapat alam mo yung priority mo. Maging dedicated ka sa ginagawa. And give your best lagi. Sa kanyang pagtatapos, plano ng multimedia arts student na makapagtrabaho sa isang media network at maging bahagi ng production team sa hinaharap. Bukod sa hangarin na maipagpatuloy ang kanyang passion sa paglalaro ng badminton. Yan, congratulations sa iyo, Alexandra Candelaria, sa pagkapanalo mo ng Most Valuable Player sa katatapos lamang ng 91st NCAA Games. Alam nyo ba, ito palang badminton. No? Si Harris, di ba naglalaro ka ng badminton? Diba? Kapag naglalaro ka pala ng badminton, sa isang oras, 272 calories ang nababurn mo. Pero kapag ikaw ay competitive athlete ng badminton, 500 calories per hour daw. Kaya pala, Ano sasabihin mo? Si Alice may mensahe kay Ali, parang you're always in our prayers, galing mo kaya mo. Kanina pa niya gusto sabihin yun, di ba? Proud yan Natuwa ako. Si na isa SB ka siyang, pa, diba? Si isa siyang SB. Benilde yan. Yes. Mabuhay ka, Ali, at Although mabuhay hindi din namin ako. alam kailan po ang birthday mo, advance happy birthday. Alright. Ayan, na 1360 muna tayo, Doc Bong. Ito'y mangungonsulta para sa iyo. Mangungonsulta sa iyo si Melvin Dugang, 28 years old, mula Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Magandang umaga sa iyo, Melvin. Melvin, nandito si Doc Bong para sagutin yung iyong konsulta. Melvin. Ako na, wala yata. Wala si Melvin. Melvin, where are you? Parang nawala yata sa linya. Pamaya babalikan na lang natin si Melvin, Yan. Dex! Balikan na lang natin mamaya si Melvin kasi... Tapos na? Nawala. Sige. Balikan natin. Okay guys! Yes! Lagi tinanong to kanina ni Rina ayaw mo ba tumaba? Ayaw! Sabi Diego, okay lang. Pero ito guys, Ako na lang din.
Alam niyo ba, meron tayong mga, ano yun? Hindi, bakit? Pag mataba ka na ba, parang na-insulto yung mga ibang matataba, di ba? So, Pero meron namang, okay lang naman pag mataba. It's nothing wrong with it. wag lang naman obese. Ha? Minsan okay na mag-overweight ng konti para may, It's a diba, disease. Doc, no? May makakawakan. It's a disease. Ano nga patawag natin doon? Komportable ka sa sarili mo. Lavender. Ika nga tanong mo sa mga may asawa, mas gusto nila ang lalaking may laman kaysa lalaking masyadong Ang tawag matigas. doon, ano? Dad bod. Yeah. The new in. True, that's true. Okay, tuloy mo na segment mo. Okay. Para po magkaroon ng quick loss, weight loss, ito po, quick weight loss at work. So kahit nagtatrabaho po kayo, ito po yung mga pwede po natin gawin. Una-una, keep healthier dessert. Dapat po pag mag-dessert po tayo, wag po yung mga refined carbohydrates. Alam mo lang po natin mga refined carbohydrates, masyado mataas ang kanyang sugar. Tsaka ang hirap. No? Dessert to. Yung mga At work? refined... At work? Ba't ka magdadala ng dessert sa work? Hindi, after mo magtrabaho, di ba, kain Eh, ba't di nala ako magdala ng ulam na healthy? Ba't pa ako magdadala ng dessert? Sabi ng writer kasi. Kaya mo na dyan. Okay, sige, natatanong na. Dessert at work. Pero bakit po hindi refined carb? Kasi nga wala na masyadong fiber to. So mas maganda, instead of yung mga white, mga flour natin ng mga bread, whole wheat na lang o yung mga grains. Granola grains. Yes, yung granola natin. So yun po. And then also, pwede pong brush your teeth after meal. Every after meal. Bakit? Para yung ating appetite na kumain, mawawala na siya. Di ba yung desire mo na kumain? Di ba, Kiki, after you brush your teeth, parang wala na. Okay na, satisfied ka na. And then next, set up reminders every hour. Kumbaga, to encourage yourself to walk, to get up, walk around, and stretch. Kung kayo po ay nahihirapan sa sarili nyo na i-encourage yung sarili mo na maglakad, mag-exercise, mas maganda may reminder ka. So mag-set ka ng alarm, pagkita mo doon, okay, kailangan na mag-jogging. Yes, lumakad ka na agad, mag-stretching ka na. Kasi minsan, we get so preoccupied na hindi na natin na iisip yung mga gitong exercises. And then, walk to a co-worker's desk to chat instead of instant messaging. So kung kumbaga magkaka-office kayo dyan, instead of mag-text kayo, uy, kain tayo, uy, ano nangyari kanina? Lapitan mo na lang, maglakad ka. Kasi di ba rin ang walking, nagbe-burn din yan ng calories. Exert ka ng physical effort. Maganda po yan. And also, wear comfy shoes. Bakit kaya? Kasi po, kapag hindi kayo comfortable sa shoes nyo, ayaw maglakad kasi masakit, naiipit yung daliri ninyo. So, kung comfortable ka, syempre, mas masarap ilakad. Sa opisina, Heels. leather shoes, di ba? Ikaw hindi ka comfortable. Mga babae heels. May quick weight loss na kaagad ako. Pwede siyang mag-ano ng quick weight loss kasi makakapaglakad O ka. quick work loss. So, ano ito? Ka sa opisina. Or magme-maintain ako ng healthy weight at work. Yes. Pwede rin yun. Kasi hindi ako papayat na mabilis kung magsuot ako ng shoes. Sorry Heels, Okay, heels. ano lang ako ngayon Mag-heels na Actually, lang, yung di ba? heels eh. Mag-weight loss. Basta weight loss. Alam mo kasi gano'ng kahirap sa babae effort mag-heels? mo eh. Diba? May added calories ba nakakatulong? Ayan, yung workout. Kasi yung dito mo, no? Ako sinubukan ko na yung heels ni Angel. Diyos ko, pinawisan ako. Hindi ko Mag-heels na kayo ngayon sa Hindi ako GMK. gumimik na heels ang suot. Okay. Sinubukan ko lang sa bahay. Nilinaw ko lang. Kasi Kung na nakaka-strain din yun pamisa-misa. So kung comfy kayo mag-heels, maglakad sa hagdan, okay din yung guys, ha? Pero kung comfy naman kayo na rubber shoes, okay din yan. So trip-trip lang yan, Jax. Kung ano mas trip mo maglakad, mas comfy ka. So yun ang gamitin natin. And then also, share weight loss goals with coworkers. So kung ano yung target mo, kung ano yung goal mo, i-share mo yan para at least na-encourage ka. And then, pwede na i-remind ng friend, uy, akala ko ba you need to weight loss like, to lose weight like 5 pounds in this week, ba't kakain ng kain? So, pwede may nagko-correct sa'yo, may nagtuturo sa'yo. Katulad kahapon, di ba? Oo, kahapon, isang grabe yung tiramisu sa Daniel. Kasi isang buot ko lang naubos. Sabi niya, nagda-diet daw siya, pero almost half yung kinain niya first slice. Oo, pero mabuti nila pinagsabihan mo kung nakonsensya ako na hinay-hinay next time. Mamaya Hindi, alam mo, dapat kasi tumingin lang ako sa phone ko. Oo nga. Paglingaw ko dapat sasabihan ko si Kikay, pengen naman isang slide. Pambawas lang. Mas tingin ko wala na yung cake. Ubus na, Eh, oh. masarap kasi. Hindi kayo sasama Nakadalawang ka sa cut. akin na para makonsensya ka. Oy, tapos ka na ba, Haris? Yes, okay na tayo, Jegs. Tapos ka na at dahil dyan, kumain na tayo. Oo.
Ikaw ata ang pinakamabilis na naghanda ng breakfast dito sa GMK. Thank you very much po. Second part pa Si ano nga pangalan niya? Baka sabihin mo na. Baka sabihin mo, Chef, dito kabila. Chef Paris, France. Okay. Chef Marius. Tuturo ko lang si Bong magbasa ng Kasi yung nakaraan, di ba? Nung nakaraan, president. Chef President. Ayun, Lola po, Angelina ha. Si Haris na mismo nag-ano sa Hi, sarili Lola. niya. Hi, Lola. Good morning po. Ay, nanay. Hi, Sige. nanay. Game, ano meron, Chef? Yes, Chef. Yan, ang niluto natin ngayon is yung ating namang Asian version ng udon ng Japanese. Udon. Filipino version ng natin. Mongolian stir-fried noodles yan. Pero ginawa mong Ginawa kong parang Pinoy-Pinoy ng konti. May twist. Ayos yan. Sige, ano ingredients yan, Chef? Ang ingredients niyan, syempre yung ating egg noodles, ang chicken breast fillet strips. Alright. Opo, na-marinate na natin yung ating peanut oil. Peanut oil. Garlic, onion, broccoli, snow peas. Yan. Tapos, meron pa tayong additional ingredients, yung mga vegetables natin, yung carrots, bell peppers. Ilagyan din natin siya ng hoisin sauce, soy sauce, tsaka yung ating special stir-fry sauce. Secret spice mix si Secret Chef yan. spice. Pero alam ko na yung laman yan. Sinabi ko sa'yo. Sabi sa akin ni Chef yan. Hindi, pero teka lang, bago natin ito ituro, nakita ko, Haris, mga ingredients itong dish na to. Very Healthy. balanced and nutritious. Yes, Kasi may peas ka, meron ka pang broccoli. May carrots pa. Yes. Diba? Masarap. May protein, meron siyang vitamin C, may carbohydrates, may fiber. Yes. Alright. Chef, Tama po paano ba i-prepare to? Madali lang siyang i-prepare. First natin yung chicken natin, i-stir fry natin. Pero previously, we marinated it with soy sauce. Okay. Mayroon siyang garlic, may ginger. O kaya kahit na anong marination ang gusto Strips mo. naman siya, di ba? Yes. So in other words, yung marinating time mo, kahit mas maiksi. Yes, kahit 2 hours lang, Chef. Kahit 2 hours. Kahit 2 hours lang. Okay, and then... And then, ayan, tinake out natin para hindi masyadong so simple tumigas. lang, stir fry mo lang in oil? Yes, so okay. in oil lang, in peanut oil. Okay. Tapos, dinagdagan natin ng oil and then sunod na natin yung ating onions Anong and oil dinagdag mo? Peanut oil or Peanut oil, Okay. opo. Para medyo talagang authentic ang amoy. Kasi mga ibang chef ginagawa regular oil na haluan lang ng konting peanut oil Yes, panlasa, tama di ba? po. Ito, straight peanut oil. Yes, Okay. straight peanut oil siya. O, ilagay natin yung ating snow peas. O yung mga vegetables natin. Yung carrots. And then susunod natin dyan yung broccoli natin. Ayun. Yung ating well-balanced na mix ng vegetables natin. Sarap yan, ha? Ang Oo, broccoli, maganda yan sa prostate, ha? Tama po, Doc. And then tubig. Nilagyan natin ng konting water para medyo mag-steam, mag-help ng steam siya. Para medyo mas madali siyang maluto yung ating vegetables. Medyo matigas kasi yung carrots, matigas yan. Yeah. Oo. Tapos lagay na natin yung sauce niya, hoisin sauce. Tapos yung soy sauce, susunod natin yung soy sauce dyan. Tapos yung noodles natin. Ang ginamit natin dyan is yung ating local na lomi. Lomi noodles. Usually, ang ginagamit dyan yung mga glass noodles. glass noodles na Or mga rice noodles na parang pad thai. Tama po. Yung parang ho-fan. Yeah, ho-fan ho-fan noodles. noodles. Yan, ganyan. Pero yung ginamit natin yung lomi, yan yung ginagamit sa Batangas eh. So yan ang parang ginawa natin na twist. Pero meron version na ganyan, Chef, sa Japanese, yung tawag nila yung soba. Soba noodles. Pero ang difference kasi ng soba, alam ko soba is buckwheat. Diba? Yes, And yes. ang lomi is right. Ano siya? Egg noodles. egg noodles. Yes. Pero may parang miswa siya. Yeah, May flavor, di ba? Yung noodles na yan. So yun, ilalagay na natin siya, yung ano niya, yung chicken. Para maihalo na natin dun sa additional So na on the sauce. top na lang yan. Yes. Tapos yan, para to finish it off, yung ating special na stir-fry sauce. Para lumapot yung sauce and then kumapit dun So yung sa mga noodles tao natin. sa bahay pwede nilang gumawa ng special mix nila dyan. Yes, oo. Kahit na ano, kung anong prefer mo na sauce na pagsama-samahin, pwede yun. Basta yun. Yes. Kanya-kanyang style. Kanya-kanya style yan. Walang basta ka ng trip. Yan, ang Mongolian stir-fried noodles ni Chef. Alright. Chef, may handa ka pang iba sa Opo, amin. and ito, nag-prepare yung wife ko ng ng kanyang fruit salad. Sweet naman ni wife. Tinulungan si Chef Yes. maganda. Maraming cherry yan, oh. Oh, maraming cherry on top. Chef, mag-promote nga tayo. Opo, ang Facebook account ko po is Marius De La Rosa, tapos yung travel studios natin at saka yung After 12 Kitchen and Bar. After 12 Kitchen and Bar. Yes, And opo. Instagram? Instagram po natin is Nash De La Rosa Travel Studios po. Saka
gusto ko sana i-promote, i-launch ko na kasi yung aking catering service, yung Laong Laan Catering. Laong Laan So Catering. watch for it na lang po. Watch Kasi for contact it. number nan? 091, yung kahit personal ko na lang po, ito na, 0918-877-0723 at saka 709-3393. For advance inquiries, they can contact those Yes, numbers. yes. So, mga greetings mo, Chef. I like to greet my wife po. Thank you po sa salad. Thank you. Opo, my 4 kids po, and I'd like to greet happy birthday po sa aking mga kuyang po, si Kuyang Ignis, Kuyang Sherwin, at saka po ang aking biyanan na babae, nag-birthday po siya kahapon, si Mama Mirna. And I'd like to shout out kay Dr. Roy Salcedo ng World City Medical Center. Maraming salamat. Good morning. Chef, Thank you, pwede na Chef. kami mag-breakfast Yes. ng maaga. Opo. Thank you. Thank you. Doc Bong, balikan na natin itong si Melvin Dugang mula sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Magandang umaga sa iyo, Melvin. Magandang umaga po. Yes, good morning. Yes. Good morning po. Anong may paglilingkod natin today? Ay, tatanong ko lang po patungkol dun sa mother ko kung ano mga pwedeng gawin niya pong physical activities. Kasi na-stroke po siya eh. 65 years old po siya. Okay, magandang tanong yan, ano, para dun sa mga pasyente na na-stroke na nga, no? Pero, first things first, kailangan, Melvin, controlled yung blood pressure. Hindi kasi advisable na merong strenuous or regular physical activity, pero yung presyon ng pasyente tumataas. Dapat talaga, ideally, kung kakayanin, 140 and below yung systolic natin, ano? And then, of course, kung diabetic, normal dapat ang sugar or a little bit. Kung mataas man siya, hindi ganun kataas baka kasi magka-problema. Of course, yung sa exercises, walking is number 1. No? Very important yung walking. Kasi doon pa lang sa walking, Talia, yung blood flow mo nagsisirculate na, no? Ilang minutes, Doc? Well, 5, 10, and to 15 minutes. Depende kasi initially dapat wag yung mahaba kagad, no? So parang may dry run, no? Initially siguro sa loob lang muna ng bahay, lakad-lakad lang muna si nanay. And then, the following day, pwede nang lumabas. No? Pero para kasing cardio rehab yan, yung bang nire-rehab mo yung puso, unti-unti. No? Pero may hangganan yon, may limitations yon. At least less than an hour dapat in a day para hindi masyadong ma-strain yung mga muscles niya. Plus of course, yung limitation ng pagod. No? Kasi unang-una, na-stroke na ngayon, tsaka medyo may edad na rin. Walking is number 1. Very important talaga yung walking. Pero be sure na to take lots of water para hindi ma-dehydrate yung pasyente. May mga ina-advise din na mga yung parang isotonic exercises, yung medyo a little bit of the weights, no? Pang-tone lang ng arm muscles, no? Kasi sa baba pwede na yung walking eh. So yung mga ganung basic lang po pwede na. Yung ibang ginagawa, they do yung parang paglilinis sa bakuran, nagwawalis, nagbibilad sa araw, no? These are some of the basic things na hindi na natin kailangang i-refer sa rehab or sa physical therapist kasi lalo na kung wala namang time talaga magpunta for rehabilitation. So I suggest walking is number 1. Make sure lang na banggit ko kanina, controlled mo yung blood pressure at saka yung ibang mga factors na po pwedeng magka-problema kay nanay. And then of course, yung regular consult natin sa mga doctors natin para makita yung development talaga. Baka mamaya sobrang nakaka-strain yung trabaho, mapilayan naman yung ating mahal na pasyente. Okay. Okay? Salamat po, Doc. Thank you, Let. Okay, thank you, Doc Bong. Thank you very much. Yan, thanks. Good morning. 6:17 na po ng umaga. At syempre meron tayong guest ngayon. Tama ba yan? Iba ang Pinoy. Good morning! Ayan, mga kasama natin this Friday morning ang Karate Do Federation winner. Siyempre, andyan si Erica Celine Samonte, si John Michael Badil, at ang kanilang Secretary General na si Mr. Raymond Lee Reyes. Pasok po kayo, sir. Good morning po. Ayan.
pag-uusapan natin yung mga competitions na sinalihan nila sa larangan ng Karate Do. Kaya yan, papa-explain mo natin kay Sir Raymond yung mga competitions na recently ay nanalo nga dito si Celine at saka si John Michael. Yeah, good morning po. Good morning sa ating mga viewers. Bale, last time po nandito kami dahil nanalo kami sa Vietnam. And then ay bumabalik po kami dahil may 3 event po kami sinalihan. Which is the US ISKF Master Camp event, which is saka isang gold si Erica doon. And then sumunod yung aming Korean Open. Meron tayong 12 artists na pumunta ron. Naka 6 golds, 11 silver and 8 bronzes. And then yung recently 2 days ago, gakawawi lang namin mula Thailand, yung piscina nila ni Michael, nanalo tayo ng 2 golds, 2 silver and 7 bronzes for the Philippines. Kasi magandang opportunity yun kasi dahil yung Karate is Olympics on 2020. Yes. Medyo yung mga batang lumalaro dito is the people na ilalaban natin sa 2020. Kaya magandang preparation natin in case. Si Erica ay lumaban sa States, diba? Doon ka nag-champion gold medal ng Karate Do. Kwento mo naman sa amin yung experience mo doon. Tsaka ilan yung mga kupunan or bansang nakalaban mo doon? Alright, okay. Kasi it's a week-long event. So you start with you have trainings every day. And then to conclude the whole thing, you have the tournament at the end of it. So the whole camp, it was 40 countries, and then in my category, I fought against 15 others in the category. So 5 fights going to the finals. So yeah. Explain mo yung sa mga babae sa US, 'di ba? Wala na silang category tinitingnan doon. Basta black belt ka, pasok ka na. Pero yung weight mo, kahit ang magiging kalaban mo mas malaki sa iyo o mas maliit sa iyo, 'di ba? Okay lang So yun. kasi in sports karate, meron yung below 50 kilos, below 55. But there it's open weight category. So I had opponents there na hanggang balikat lang ako, mga ganon. So the challenge there is iba-iba yung strategy that would work against different opponents. Unlike in sports, kasi before I played sa below 50 kilos na category. So pretty much kami the same height lang. Yeah. Pero sino ang bansang pinaka nahirapan ka? Pinaka nahirapan na the girl from Canada. Malaki dahil malaki. Mabilis, yeah. Because for me, kasi I'd rather have a bigger opponent na slower. Kasi sa karate, it's really more about the speed. Yeah. What about si John Michael? Kwento mo naman po yung inyong experience. 2 weeks ago lang to, di ba, yung nanalo kayo ng gold? Sa akin naman po, 19 countries na naglaro. Ako pa ako ng silver. Nakalimang laro din po ako. Pero sa amin po, merong timbang. Sa under 75 kilograms pa ako naglalaro. Sa 5 laro, hanggang sa finals, within the day. Kaya kailangan mo talaga na malakas yung resistensya mo doon para at least kahit umakyat ka na umakyat sa laro mo, kaya mo pa rin. Yung pinakamaganda po doon kasi yung exposure namin para experience, para sa next year, para sa SEA Games po. Kasi ito na po yung simula para sa main goal namin para sa SEA Games na manalo ng gold. May tanong ko lang, ano ba ang status ng Karate Do sa SEA Games natin dahil na-mention na rin yun? Yes, actually, totoo lang, napakarami naming event upcoming, which is itong coming SEA Games sa Malaysia, kasama tayo. Next year. And then after that year, susunod Asian Games naman. Yun din susundin namin. And then after that, balik ulit sa Pilipinas dahil SEA Games sa Pilipinas dito gagawin. And then yung aming 2020 Olympics. Kaya marami kami line-up for the Philippines na talagang kailangan namin mag-workout para dumami yung natin achievements. Ilan po ang manlalaro ngayon ng Karate Do Federation? Actually, na member ng Philippine team, meron tayong, tawag namin yung Philippine Typhoons. Meron kaming 30 athletes ngayon na naka sa amin, na inalagaan namin para mag-train. And then, yung practitioners, like katulad nyo, may traditional event tayo, like UK Erica, traditional event sila, marami tayong club member ng federation na nandito. Kaya, totoo lang, yung pool namin, ang dami namin pwedeng puntahan. Kunyari, na magka-problema kami rito, pwede kaming may mga waiting list kami at saka may mga group kami na papasok sa amin. Marami rin kasing bata na gustong matutong mag-karate, di ba? Nakakasama po ba sila sa inyong federation o may age range lang kayo na tinatanggap? Actually, yung Korean players namin, simula I think 7 years old hanggang 14 yung lumaro sa amin para sa amin doon. Which is,
nag-achieve sila ng mas maraming medal nga. Dahil they got 6 out of 12 athletes lang sila. Naka-6 na gold nga pa sila. Tapos 11 na silver, tsaka yun nga, 8 bronzes. Which is talagang maganda yung developmental natin for karate right now. Before kasi talagang namumblema kami dyan. But now, talagang ngayon, sila mismo, they're trying to help themselves na pumunta ng abroad para i-represent yung bansa natin. Kay Erica at kay John Michael, no, this is the first time sa 2020 na magkakaroon ng karate do sa Olympics natin. Paano nyo to paghahanda? John. Kaya po nang sinabi ko kanina, exposure lang po. Maglaro ng laro kasi for 2020 Olympic kailangan din po ng qualifying yan. So manalo sa Mga Asian Games muna. Pwede ka nang mag-qualify. So kailangan talaga magpundar kami ngayon pa lang. Yung i-focus mo na yung main goal mo para sa 2020 na at least pagdating ng Asian Games, manalo ka. Para magtagumpay ka at makuha mo yung gusto mo. Kasi lahat naman ng atleta gusto maging Olympian eh. Oo. Kaya yun talagang pinaka main goal ng lahat ng atleta. Para sa akin yun eh. Yun talaga. So kailangan ko mga exposure pa. Kung mayroong mga laro sa ibang bansa, pag kaya, maglalaro Sali talaga ako. diba? Erica. I agree, parang it's really the international exposure. Kasi no matter how many times you play here, iba yung local level sa international level. Kasi like international, you play against Japan, you play against the European countries where the medalists in the world cups. So pag ganon, you realize where you are talaga in terms of the global arena. So I think it's more of international exposures and syempre more training opportunities. Ano naman ang mabibigay niyong mensahe dun sa mga, syempre, papasok pa lang na gustong matuto ng karate do? Yes, meron kami kasi mga, sa buong Pilipinas kasi, totoo lang, dumami yung aming mga members and yung mga nagtatayo ng karate clubs, pwede sila sumali ron. Okay, actually, anytime, sa internet, makikita mo sa Facebook namin, pwede kayo mag-inquire sa amin, ibibigay namin kung saang area kayo pwedeng pumunta ron. And also, yung ating Philippine Sports din naman, yung mga program sila, yung mga Batang Pinoy, I think if they, i-continue nila yan, nag-scout din kami through that program. Last na, ano ang next competitions na sasalihan ng Karate meron po kaming team from Pangasinan naman. Pupunta sila sa Japan for international tournament Wado Championship. Sila ay 12-man team, pupunta sila doon. And then, yung sa susunod naman, yung sa August, pupunta rin kami sa Africa para lumaro yung isang player namin na nanalo siya before 4 years ago. Parang Olympic kasi ng karate itong pupuntahan niya. Bali siya yung nanalo dito sa Pilipinas yung ginawa itong first event na to. And then this 4th year, kasi ang laro na to every 4 years eh. Represent niya tayo sa Africa. Ayan. Yes, Maraming salamat po sa iyo, Mr. Raymond Lee Reyes, John Michael Badil at syempre si Erica Celine Samonte. Thank you so much. Good luck sa mga susunod niyong laban. Sana bumisita kayo muli dito sa Good Morning Kuya. Thank you. Salamat. At, pero syempre, mag-word for the day tayo. Word for the day. Subterfuge. Noun. A deception. Trick. Underhanded scheme. Example sentence. Magazines partake in the subterfuge by photoshopping models to look vastly thinner. In Tagalog, pagkukunwari o pagdadahilan. Subterfuge. Nakikinig ba? Mukhang inaantok yun si Harris eh. Sige nga, isang sentence. Subterfuge. Subterfuge. Every time I lack sleep, I tend to subterfuge. Pronunciation, may sentence ka. Subterfuge. Hi, Lola Angelina. My condition. We love you and we love Harris. Yun na ba sentence mo? Oo, yan ang sentence ko, Jeng. Ay, naka, matumal. Sino ba nga? Wait lang. Yung dance ko. Ayan. Okay. Kayo inuto niya na naman ako. Ano ba yan? Kanina pang generation yung Pokemon. Kayo. Hindi ko alam yung Pokemon. Oo nga, pero hindi. 90s. 90s nga siya, pero hindi ko siya laro. Dati may cartoon yan
yan eh. Si Pikachu. Tapos biglang dumating sila Doraemon. Di ba? Marami. Pero matagal na yun eh. 1960. 60? Nabutan ni Kong eh. Nabutan ni Kong. I think it's 90s. Kasi 90s yun. Bakit? Pokemon. Kasi nga nauso ngayon sa social media, ang daming naglalabasan ng mga hinahanap daw nila si Pikachu. So ngayon, hanapin din natin si Pikachu. Saan si Pikachu? Panoorin niya to. Pinag-uusapan at kinaaaliwan ngayon ng mga kabataan, kids at heart, at maging celebrities ang newest game craze ngayon sa buong mundo, ang Pokemon Go. Isang smartphone game application na hango sa ating favorite Japanese animation. Simula nang i-launch ng Niantic Lab Company ang app na ito noong July 6, 2016, ay naging viral na ito over the US at maging sa ibang bahagi ng Europa. Sa katunayan, sa loob lamang ng 1 linggo matapos itong i-launch ay umabot na agad ang market value nito sa $9 billion. Ang Pokemon Go ay maituturing na isang virtual reality game kung saan ang mga gamer o tinatawag na Pokemon trainer ay maaring makapag-track at manghuli ng Pokemon kahit saan. Bagaman marami ang nagsasabi na delikado ang game na ito dahil sa mga insidente ng pagnanakaw at aksidenteng inuugnay dito, inaabangan pa rin na i-launch ito sa iba pang panig ng mundo, lalo na sa Pilipinas. Sa ngayon, available pa lang ang app na ito sa 27 bansa at soon to be available na din ito sa bansang Japan. Pokemon Go! Yun pala yun! Sa mga nagtataka. Inuulit ako dyan. Dahil wala pa nga sa Wala pa kasi dito sa Philippines. Pwede, pero kailangan advice natin yung mga bata at magulo mag-ingat, di ba? Kasi nabi na ng aksidente na mga tumatakbo sa gitna ng kalye. Kasi may kinikwento si Jerry na meron daw mga bata naglalaro ng Pokemon Go na bumaba ng condo ata nila or apartment, tapos bumaba sa floor ng ibang may apartment, nag-doorbell daw doon, ginising yung may-ari. Nagpaalam yung mga bata kung pwede daw hanapin si Pikachu sa loob ng Pero maganda rin na nagagawa itong Pokemon Go. Kasi tulad nung iba who are, ang nabasa ko sa States, there are people who suffer from depression because of this game. Mas nagiging sociable sila and mas nahihikayat silang lumabas ng bahay. Plus, nakaka-ano din to, parang fitness app. Kasi it allows you to walk. Kaya lang sana, tama nga si Diego, dapat may area lang na po pwede mong laruin. Yung kasi kung sa kalsada nga or sa building, paano na, baka mamaya mawala ka sa everything is mahulog na lang bigla. Di ba, Doc Bong? Basta sinusubaybayan ng magulang ang gawain ng mga anak. Yes. Sa kabila ng kanilang mga kalagayan, mayroon ding kakayanan at karapatan na makapagtrabaho ang ating mga differently abled na kababayan. At para matulungan sila na mabigyan ng pagkakataon na makahanap ng kumpanyang mapapasukan, may batas na ipinatutupad ang pamahalaan patungkol dito. Paano nga ba pinoprotektahan ng batas ang kanilang karapatan na makapagtrabaho? At paano sila ginagawang competent na makapaghanap buhay? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang ating panauhin ngayong umaga. Good morning! Good morning! Kasama natin si Salvi. And si Hello po! Hi! Dominic and si Carla. Ang dami natin guests ngayon. Siyempre, ang pag-uusapan po natin dito yung karapatan ng mga differently abled, no, na magtrabaho dito sa ating bansa. So, alam natin may batas. Ngayon, ang tanong siyempre, ang kahinaan dito implementation ng batas at yung mga kumpanya ba ay talagang nagbibigay pagkakataon sa mga differently abled. Good morning, Kong Erin. Yes. Ang ating batas, yung Magna Carta for Persons with Disabilities, na ipapatupad naman natin ng maayos. In fact, sa government sector, nung isang araw, nagkaroon po tayo ng workshop. No? Nakita natin
ang daming mga government agencies na compliant doon sa employment ng mga persons with disabilities. Ito pong nakapaloob sa Republic Act 7277 na dati nire-require natin ng 5%. So, medyo marami-rami na rin. Up to the local government levels, no? Yung 5% kasi na ating quota, medyo binabaan para naman hindi mahirapan talaga on the part of the private sector. So, nabibigyan natin sila ng opportunity. In fact, kung titingnan po natin ang mga private companies, ang dami na po talagang na-hire. Kasi nga, pag yung mga discrimination na nababanggit natin kung Erin, bawal na po yun kasi may mga penalties na nai-impose doon. Medyo mabigat ang penalty natin doon. Yes, Sir Saldi, pero ever since po na-enact na po itong law na to, and we're very glad po na marami talaga po mga PWDs na natutulungan with this law. Are there instances pa rin po ba or reports na meron pa rin discrimination in some areas? Oo po. Tama, Angela. Hindi nawawala talaga yung discrimination. Kaya we intercede immediately kung mayroong mga complaint. No? Lalo na yung mga written complaint. Mayroong mga ipina-file na tayo mga cases for violators, no? From the private, marami kasi yan hindi pa nila naintindihan ano ba itong batas natin ito at sino ba ang dapat magpatupad nito. So, ngayon, yung corporate social responsibility ng mga private companies, yun na ang pinapasok natin. Kasi pandaigdigan po ang ating implementation ng program on employment sa mga persons with disabilities. Kung yan yung legal aspect, no? Pero paano yung training ng mga differently abled, no? Dahil alam natin dekahon kuminsan yung mga trabaho. Now, kung papasok ang person with special needs, no? Ano yung training na binibigay ng mga employer o hindi special agency para sila'y makapasok sa specific company? So, meron po kaming tinatawag kasi na 2 sets of skills. Meron po tayong hard skills at meron din po tayong soft skills. Yung hard skills po, ito po yung pwede nilang matutunan sa school. So, ito po yung mga technical skills na kunwari, pag yung kukuhanan po nila ng degree o training. So, kunwari kung technical skills po, like for example, computer skills, marunong gumamit ng Microsoft Office, mga ganun pong mga bagay, or kaya niya pong magluto para pwede po siya sa isang restaurant. Yung soft skills naman po, yun yung skills na ginagamit po natin in order to keep a job. So, ito po yung pwede po nating simulang ituro sa mga kaibigan po nating may mga kapansanan, simula nung bata pa po sila. So, ito po yung paano mag-manage ng time ng maayos, paano po makikipag-usap sa ibang tao, paano po maging team player, paano po sila makakapagtrabaho ng maayos kasama po ng ibang tao. So, yun pong mga skills na po yun, nagsisimula pa po talaga simula nung pagkabata. Or hanggang pag kunwari nagpo-progress po yung skills na yun, nag-i-improve hanggang kaya na po nilang maghanap at makapag-keep ng job. Meron bang special na school or institution na yung mga sabihin natin nakapag-aral na at lahat pero may specialization yan no? Na pwedeng pumasok ang isang person with special needs? May mga school po, may mga school po na nagtuturo na po talaga ng mga vocational skills, pre-vocational and vocational skills. Katulad po ng mga SPED centers po ng mga public schools. Meron din pong universities na tumatanggap din po ng mga kaibigang may mga kapansanan na nakakapag-accommodate po ng mga needs po nila in order for them to study. Okay. Sige, I have a question kay Ma'am Lourdes, kasi with regard to employment naman, how do you help po sila para after the training makapasok naman sila sa trabahong angkop para sa kakayanan nila? Yeah, actually who is supposed to join is our chairperson, is Lourdes Reyes, but unfortunately she cannot join, so I'm representing Leonard Sechar Disability Philippines Foundation. Kami naman po sa Leonard Sechar, it's an international non-government organization that we works for the promotion of employment opportunities for people with disabilities. So there are 3 main strands of our program. So we promote, first is capacity
capacity building. So we ensure that our candidates, our partners, or persons with disabilities are equipped with the needed skills or competencies needed by our partner employers. So yun po unang ginagawa namin, inahanda namin sila. And then the other component would be employment for the wage sector, and for those who are unable to or preferred to engage in self-employment, then we provide support on entrepreneurship. We're very happy that these days the companies are very open to hire people with disabilities, particularly the business process outsourcing sector. That's the industry where they have inclusion and diversity programs. So it's very a welcoming idea that they are open to hire people with disabilities. And as mentioned by Sir Salde, we are trying to open up also opportunities, increase the implementation or full implementation of the reserve allocation for people with disabilities, particularly in the government sector. So we try to at least increase the number of persons with disabilities that the government is employing. So yun po. And of course, we are on the rights-based approach. If people with disabilities would like to engage in self-employment, then we provide the needed support for them. Well, syempre ang importante dito data, no? So sa data natin, meron ba tayong round figure kung ilan ang persons with special needs na unemployed at this point? Ay, mayroon tayong data kung Erin. Yung mga unemployed mas malaki kaysa employed, no? Normal data yung mga ganun. Yes. Hindi natin masabi kasi right now, ang mga data natin na existing in the government, kukunti pa lang yan, ano? Nandyan sa Civil Service Commission. And on the part of the private sector, yung Department of Labor natin, continuous ang generation ng data. Yun yung mga employable PWDs na yan, nag-aantay na lang sila ng konting panahon siguro. Kasi ito na nga, naka-ready na yung ating mga service provider. Yes. Problema na lang, saan mo ipi-place sila for employment. So, kaya itong mga kasama natin dito, tumutulong talaga sila para mabigyan sila ng opportunity for employment. Ngayon, syempre, maraming tayo sa ating mga kasambahay na nanonood, no? Paano kayo pwedeng makontak, no? Any of your offices para makakuha ng panibagong skills o ma-deploy sa mga trabaho? Kami naman sa NCDA, more on referral. So you can get in touch with us through cell phone number 0920-906-2306 kaya 951-5013. Opo. And sa mga gusto mag-training? Yan po. So sa mga meron pong persons with disability na gusto pong ma-employ, so you can visit our Facebook page, Idea Initiatives. So pwede niyo pong i-search or email us at idea.initiatives@gmail.com. And sa deployment? Yeah, you can keep in touch with us through our website, www.lcdphilippinesfoundation.org, and also our Facebook page. And you can also keep in touch through our number 374-8889. Okay. Maraming salamat sa Saldi, kay Dominic at kay Carla, and you are Miss Hazel. Kasi wala si Juan Miss Reyes. Maraming salamat. Diego. Thank you. Thank you. Anong meron tayo? Oo, kasi ngayon ay July 22, meron tayong isinasagawaang ikonsulta mo sa barangay. So magkakaroon po tayo dyan ng medical at legal mission. Nandito po sila ngayon sa Barangay Tugatog, Diwa Covered Court, Honrade Street, Malabon City. At tandaan niyo po na ating registration time po dyan ay mula 6 a.m. hanggang 10 a.m. Ito po yung mga services po natin dyan, ang general medicine, pedia, dental, optical, x-ray, ECG, CBC at legal. So magpa-register lamang po kayo from 6 a.m. hanggang 10 a.m. Tatapusin po lahat ng nakapag-rehistro. Pumunta na po kayo dyan sa may Barangay Tugatog, Diwa Covered Court, Honrade Street, Malabon City. Para i-remind lang, 6 a.m. po ang registration. Pero syempre, meron pa rin tayong sarili natin serbisyo dito, no, Talia? Meron, okay. Ito si Tate Edelberto
Rosiento, 48 years old mula sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Mangunsulta sa iyo, Kong Erin. Edelberto. Hello po. Ayan, nandito si Kong Erin Tanyada para sagutin yung ikukonsulta. Morning po. Good morning po, Attorney. Sige po, sige po. Kukonsulta ka lang po yung ating insurance sa tricycle kasi taon-taon po ako nagbabayad. Halos 700 na ngayon ang kuwan eh. Ngayon, ang inaano ko po dyan, yung pakinabang ko ba kung paano ko gagamitin yung insurance na yan. Kasi nakaraan, nakabangga ako nung 2015 ng sasakyan. Sabi sa akin doon sa investigator, hindi daw pwedeng gamitin yung aking insurance. Ngayon, sinisingil na nga ako nung insurance na kabangga sa ako lang 40. Well, pero nakipag-settle na po ako doon sa insurance na yun na nabangga ako na puti. Natawaran ko naman siya ng 20. Sabi ko, lugilugan ko na lang siguro yan. Naghanap ako ng mautan. Ano po kaya mga magiging pakinabang ko doon sa insurance ng aking tricycle? Well, depende. Ang nakalagay po. Sige po. Ang nakalagay po doon passenger liability. Yes. Ang maximum niya 100,000. Yes. Tapos naman, yung third party liability, 100,000 naman ang maximum. Paano ko po ba mapapakinabangan yung gano'n? Anong rason kung bakit hindi in-honor nung insurance company yung nabangga ho ninyo? Kuwan po, ang kausap ko kasi yung may-ari ng kotse. Ngayon, yung sabi ng pulis, hindi daw pwede gamitin yung aking... Ay, hindi. Pwede ho yun. Kung comprehensive insurance mo at may third party liability, pwedeng yung insurance company ang sumagot ng damages. Ang mangyayari lang po niyan, kapag kayo po ay magre-renew ng insurance, tataas na ngayon ang premium po ninyo. So, ganun po yun. Ngayon, choice rin lang po ninyo kung anong gagamitin, kung personal ninyong babayaran o sasagutin ng insurance company yan. Ang dapat ninyong ginawa ay dumulog kaagad kayo sa insurance company at hindi po kayo nakinig sa police. Ganun po pala. Opo. Pero dahil na-settle na po ninyo yan, no, ang pwede ninyong gawin, dapat pupuntahan ho ninyo yung insurance company kung pwede ho ninyo ma-reimburse, no? Pero ang lalabas niyan, yung binabayaran po ninyong 700 every tataas ngayon yung premium dahil nagamit po ninyo yung insurance. Opo. Ibig sabihin po, yung halimbawa kasi sumisingil na ako nung na-damage ko, yung insurance, pwede kong mag-claim doon sa insurance ko naman. Opo. Usually, ang nangyayari po dyan, nag-uusap po yung dalawang insurance company. Ganun po pala. Opo. Hindi po. Ang gagamitin ko po doon yung third party liability. Bahala na po yun. Opo, kasama yung third party liability po dyan. Ganun po ba? Opo. Okay po. Ganun na lang po ang galing. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat rin po. Maraming salamat, Edelberto. Maraming salamat, Kong. Okay na. Yes, okay Hindi, na. pero di ba, Kikay? Nakakatuwa naman yun. Pwede ba Alin? na mag-end tayo ng araw? Oo, na syempre walang pwede. O ito mga Hindi kasambahay. pwede. Na alin? Hindi pwede mag-end ang day na wala. Something good! Pwede talaga dahil ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na mapagmalasakit na pulis na nag-trending sa social media. Okay, ito nga yung buong kwento. Usap-usapan sa social media ang mga larawan ni PO3 Domingo Oplimo kung saan makikita siyang tinutulungan ang isang binata
na may special needs. At ayon pa nga sa isang report, dinala ang hindi nakikilalang binata sa kanilang police station dahil palaboy-laboy daw ito sa kalsada. At naisipan naman nitong si PO3 Domingo na paliguan ng bata dahil mukhang matagal na rin daw itong hindi nakakapaglinis ng kanyang katawan at pinigyan niya na rin ito ng bagong mga maisusuot. At pagkatapos ay pinakain na rin nila ito sa kanilang stasyon hanggang sa dumating na ang kanyang mga kaanak itong binata upang maiuwi na ito. At ikinaituwa naman to ng ating mga netizens sa kabutihang ipinamalas ni PO3 Domingo Oplimo dahil siya ay may ginawang something good! Okay, porque ginawa ng pulis yan, hindi ibig sabihin pwede nyo gawin sakali magpaligo ng tao. Ha? Baka mali ang impresyon ng tao. Maraming salamat po sa lahat ng sponsors ko. Mario Devoro, Antonio's Hairdressing, Cardam Shoes at Healthy Diet Delivery. Maraming salamat din sa Skin House at Kikay Care. Good morning sa lahat ng mga patients ko sa Acero Holistic Wellness Center. At Ilani Johnson, Benji, at saka mga chef Leng, mga nanonood sa atin sa Facebook. Magandang umaga rin. Functional Fitness, Trampoline Park. Maraming salamat Doc Philip Tan and Doc Sara Barbak Budil of Clinica Fibra. Signal, Issues, Derm Gem, and Dr. Daisy Lim Kamitan. Thank you po. Yes, ako naman, my Child's Place Behavioral Therapy Center. Of course, my wife, mga anak ko. Good morning, gising na kayo dyan. Morning, Tita Malu. Ikaw naman natutulog pa eh. Hindi, kasi sila nanonood lagi yun. Wow! Okay rin. Yung mga taga 4th District ng Quezon, kay Mayor Buyboy Isa, at kay Vice Mayor Ding De Luna, and of course kay Russell Barrera, taga Calawag, at kay Jenny Kaanda.